Tahimik na lumuluha si Kay. Hating gabi na noon at tahimik na lahat ng kasabay niyang pasahero sa bus. She was heading to Legazpi City in no particular place. Pictures lang at address kung saan niya natatagpuan ang dala niya. Mula kay Warren ang mga larawang niyo na kinuha ron ito sa internet blog kung saan ang blogger ay nagpo-promote ng lugar. Hiningan niya kasi ng suggestion ng kaibigan kung saan siya maaaring magtungo. Ang gusto niya tahimik, yung walang distraction, walang pressure ng syudad kaya tinuro nito sa kanya ang lugar na yon. Ayaw naman niya sa abroad, halos napunta niya ng mga kilalang scenery sa iba't ibang bansa. Gusto naman niyang subukin ng mga bagay na hindi pa niya nagagawa. Imbes na mag-eroplano, sumakay siya ng bus. At eto nga, halos 4 na oras na siyang nasa biyahe. Siguro hatid ng katahimikan kaya't napaiyak muling siya. Hay lolo, bakit mo nagawa sa akin to? Nang makita niya sa isip ang nakangiting mukha ng abuelo, napahikbi siya. Despite what he had done, she missed the old man, at ngayon lang tumitimo sa diwa niyang katotohanan na mag-isa na lamang siya tula ng pamilya. She sobbed helplessly. Are you alright, miss? Napapitlag siya sa tanong. Mula kaninang umupo siya sa bus, hindi niya na inalis ang tingin sa labas ng bintana. Ni hindi na nga niya namalayang may naupo sa kanyang tabi. Miss? Anang lalaki. Yeah. Mahina niyang sagot sa paos sa tinig. Hindi siya bumaling dito. Tinungo niya lamang ang basang mukha at sinikap pag lumukha ng tunog ang paghikbi niya. You're not, sabi nito. Ang totoo gusto kong matulog pero hindi ko magawa dahil kanina ka pang umiiyak. Sorry, anito sa apologetic na tono. Pasensya ka na, mananahimik na ako. Kailangan mo ba ng balikat? Oh, badly, sagot ng isip niya. Pero na mag-sinkin sa kanyang tanong, bigla siyang napabaling dito. Dahil patay ng ilaw sa bus at tayong malamlam na ilaw na lamang, malapit sa driver ang may sindi, hindi niya malinaw na nakita ang mukha ng katabi. Bulto lamang nitong naaaninag niya. Malaking lalaki to base sa espasyong nakuha ng katawan nito sa upuan. Hindi ako masamang tao, anito. Nabosesan niyang tila nakangiti. Safe ka sa balikat ko and I promise you, you will feel better. Hindi siya nakaimik. Ganun ba kaingay ang pag-iyak niya para mag-offer to ng yakap para manahimik lamang siya? And why does she feel a certain urge to throw herself at him? Ganun ba siya ka-vulnerable para naisin niyang magpayakap sa kung sino mang lalaking to? Magkwento ka, if you want to. Kahit hindi ko maintindihan dahil di naman kita kilala, makikinig ako. There was something in his tone that warmed her heart. Nababaliw niyata siya bunga ng kanyang mga alalahanin, kaya kung ano-ano ang nararamdaman niya. Do you mind? Masuyong sad nito at naramdaman niya ang isang braso nitong umikot sa balikat niya at umakbay sa kanya. Dapat tumanggi siya at tumistansya o kaya tawagin niyang driver o sino man sa mga kasabayan nila para humingi ng saklolo dahil sinachansingan siya nito pero hindi. Wala siyang nagawa kahit ano. Hindi siya tumutol. He pulled her closer. Very gentle, na para bang binibigyan siya ng pagkakatong magprotesta at tumistansya pero hindi pa rin siya umimik. Okay. Let daddy hug you, crying lady. Di niya magawang tumawa sa sinabi nito. Ganap na siyang niyakap ng estranghero. Her face rested on his solid but warm chest and she felt good. And he smelled great. Soap and nothing. Just clean. Hindi na to nagsalita at ang braso nitong yumakap sa kanya na natili lang kung saan tong bahagi pumaikot. There was no sign of danger from him. Unti-unti siyang napanatag hanggang sa kusa na siyang kumilos para sumiksik pa sa katawan nito. You can cry. Narinig niyang mahinang tura nito maya-maya, as if to encourage her to pour out the hard feelings. At kapag napagod ka na, matulog ka na rin. Tulog ng lahat kaya matutulog na rin ako. Hindi sumagot si Kay. Pinikit na lang niya ang mga mata. Simula nang mamatay ang lolo niya, ngayon lang siya nakaramdam ng ganto sa isang yakap. Maraming yumakap at nakiramay sa kanya mula sa burol hanggang nitong mga huling araw, subalit walang yakap na naghatid sa kanya ng ganitong pakiramdam. It was a type of a hug that said, "There's nothing to fear, you're safe in my arms." Di na siya nag-isip at nag-analisa pa. Hinayaan na lang niya ang sarili. Hindi ba't ito ang dahilan kaya siya umalis ng Maynila? Ang magawa ang lahat ng di pa niya nagagawa nang sa ganon. Kapag nagpakasal siya at naging unhappy yung married life niya, aalahanin niya lamang ang 2 linggo niyang escapade at magiging okay na siya. She would create happy memories and she found one already. Ang gabing ito sa mga bisig na isang estrangherong yumakap sa kanya.
For some reason, her tears stopped flowing, and later on nakaramdam na siya ng antok. Isang tinig ang gumising sa diwa ni Kay. May sinabi ang tinig na yon pero hindi niya naintindihan. Pagkatapos noon, mga kaluskos at yabag ang naramdaman niya. Saglit siyang nakiramdam. Nakahinto ang boss? Unti-unti siyang nagmulat ng mga mata. Napaungol siya dahil sa pagkasilaw sa liwanag. Maliwanag ng ilaw sa loob ng bus at nagsisilabasan ng ilang pasahero. Napakurap-kurap siya. Nasaan na ba sila? Muling nagsalita ang tinig kanina. Ang konduktor pala ng bus. At doon din lang niya napagtanto kung nasaan siya. Yakap-yakap pa rin siya ng katabi niya. Bigla siyang dumistansya na naging dahilan ng biglaan itong pagkagising. Tulog na tulog din pala ito habang yakap siya, samantalang siya na may payapang-payapa sa mga bisig nito buong gabi. What? Nabiglang tanong ito na animay may hold up at nagtama ang mga mata nila. Hindi niya napigilan ang pagsinghap habang titig na titig sa light brown nitong mga mata na animay tutunawin ang kahit anong titigan. It was as if everything had stopped and they were left in a place where everything was beautiful. At tayong pintig na lang ng puso niya ang tunog na naririnig niya. Hi! Sabi nito na tila ba noon lang naging aware sa paligid at sa nangyari sa pagitan nila. Kitang-kita niya ang pagguhit ng perpektong ngiti sa perpekto nitong labi. Napasinghap siyang muli at naramdaman niya ang pag-iinit ng pisngi. Dedemanda mo ba ako? He asked, still smiling. Di pa rin siya nakasagot. Sa halip naparunok. Now, Kay, meet the king of the gorgeous Adams on earth. Mas lumawak ang ngiti nito na makita na nakatulala pa rin siya. This man definitely knew how to use his charm. Muling nagsalita ang konduktor. Noon lang niya napagtantong nagmistula siyang tanga sa harapan ng kapatabi. And for heaven's sake, hindi itong unang pagkakataong nakakita siya ng gwapo. Ano raw ang sabi niya? At inilipat niya sa konduktor ang tingin. Goodness, Kay! Hindi siyang unang gwapong nakita mo. Marami sila at sa iba-ibang bansa pa. Some even pursued you. Ano't nakatulala ka? Kung gusto mo raw gumamit ng CR, bumaba ka at bumalik ka agad nang sa ganon, hindi ka maiwan ng boss. Tila na-amuse itong paliwanag. Kung di siya nagkakamali, Bicol dialect ang gamit ng konduktor. Bicolano ka? Tanong niya. Iba ang itsura nito sa mga kasabay nila. Sa eroplano madalas na makasabay ang mga tulad nito na kahit nakasuot lang ng jeans at polo, halatang hindi basta-basta. 1/4. Tugon nitong nakangiti pa rin. 1/4 Spanish, American, and half Filipino. That makes you 3/4 Filipino. Nasa Luzon ang Bicol sa pagkakaalam ko, sabi niya. His soft laugh echoed inside the bus. Napangiti na rin siya. Mas gwapo to kapag tumatawa. Bababa muna ako. Anito nakangiti pa rin. Alam mo ba kung saan ang CR? Pwede mo akong samahan? Ani ang naghanda rin sa pagtayo. Bawal. Ngiti nito. Bawal ako sa female comfort room eh. Natawa siya at kamuntik na nitong mahampas. Naalala niya si Warren na malaking tulong ang sense of humor kapag wala siya sa mood. Tara na. Yaya nito at nauna nang naglakad sa aisle para bumaba sa bus. Sumunod siya. Nihatid muna siya nito sa dulo ng mga pasahero na nakapila para gumamit ng banyo bago siya iniwan. Pagkalipas ng ilang minuto, nasa tabi niya na itong muli at may 6 pa silang nasa labas ng CR. May coins ka ba? Tanong ito sa mahinang boses. Ha? Ani ang kumunot ang noo. 3 pesos. Wala eh. Kinapa niya ang bulsa. 100 pesos ang pinakamaliit kong bill. Why? Sa halip na sumagot, hinawakan itong isang kamay niya at nilagay sa kanyang palad ang 5 piso. Umawang ang labi niya para magtanong pero naunahan na siya nito. Hindi tinatanggap ang 100 peso bill sa loob. 3 piso lang. Walang maintindihang tumango-tango na lamang siya. Bayad sa paggamit ng banyo, miss? Anang kasunod niya. Napansin yata ang pagtataka niya. Ah, ang tanging nasabi niya. Salamat sa iyo, lolo. Kung hindi sa ademdod mo nyo, hindi sana ako magmumukhang tanga sa dulo ng pilang to. Naisip niya na sa wakas, 2 na lang silang nasa labas ng CR. Hihintayin kita doon. Anang lalaking kasama niya, malapit sa food stand ang tinutukoy nito. Okay. Ngumiti siya ng pasasalamat dito. In 30 minutes, nasa Legazpi na tayo. Mula sa pagkakatanaw sa labas ng bintana, bumaling si Kay sa lalaking katabi niya na magsalita ito. San ka sa Legazpi? Anywhere. Tugon niya at tipid ng ngumiti. Anywhere? Susog nito.
Sa pagkakaalam ko, walang lugar na ganon. Ngumiti lamang siya. Hindi niya gustong magbigay ng anumang detalye sa lakad niyang to. Tourist? Marahang tango lamang ang sagot niya. So, Kagsawa Ruins at Mayon Volcano ang una sa mga listahan mo? Sana, pero nagbago ng isip ko eh. Pagdating sa bus terminal sa Legazpi, sasakay pa rin ba ako ng bus papuntang Sorsogon? Naisip niyang unahin muna sa places of interest ang beach na pupuntahan sa binanggit niyang probinsya. Saka na siya babalik sa Legazpi total sa sunod na araw pang sinasabing event ni Warren sa isa sa mga barangay na target niyang sayurin doon. Saan sa Sorsogon? Inabot niya ang bag at kinuwang isa sa maraming larawan na nagsisilbing guide niya sa biyaheng to. Sa beach na yan. Ani at inabot dito ang litrato. Di nakaligtas sa paningin niya ang pag-awang ng mga labi nito. At nang ibalik nito sa kanya ang tingin, bakas na bukas sa mukha nito ang pagkagulat. Where did you get this? Walang kakurap-kurap na tanong ito na para bang isang krimen ng pagdadala sa litratong iyon? Why? Nagtatakang balik niya. Inulit nito ang tanong. Lalong tumalim ang titig sa kanya. Nagsalubong ang mga kilay niya nang sumagot. Internet blog. The blogger is promoting the beautiful places here in Bicol? Yon ang sinabi sa kanya ni Warren. Online friend daw nito ang blogger na yon. At kasama ang resort na to? Yeah. Sa halip na sumagot, hinago nito ng tingin ng mukha niya. Tila may nais sabihin. Do you remember the name of the blogger? Ano nga bang pangalang sinabi sa kanya ni Warren? Timmy. The name is Timmy. Napamura ito ng mahina pero mariin. May kung ilang minuto tong tila hindi mapakali at may kinakapa sa bulsa. Cellphone marahil. Pagkatapos ay narinig niyang pabulong muli nitong napamura nang hindi makuha ang hinahanap. Pinigil niya ang sarili niyang magtanong. Ilang segundo tong nanahimik bago siya binalingang muli. Sa pagkakaalam ko, private resort ang pupuntahan mo. Hindi yan open for individuals sa ganitong season. Only during summer. For events like wedding, birthdays, and reunions, it can be rented pero overnight lang. Ganun ba? Hindi niya naikoble ang panghihinayang sa tono. Bawas na ang isang araw niyang ilalagay sa resort sa listahan niya ng gagawin. Sayang naman, gusto ko sana magbakasyon sa beach na yan kahit isang araw lang. 2 weeks lang ako dito and after that, I will marry a stranger and my life would be miserable. Bumantong hininga na lang siya at malungkot at tumingin sa loob ng bintana. I can help you? Narinig niyang sabi ng katabi niya. Hindi niya alam kung ba't naisip itong sabihin yon. Napabaling siya rito. Nakaawang ang mga labi. Sasamahan kita sa resort. Kilala ko ang may-ari. Agad nagliwanag ang mukha niya at tula sa sariling napahawak siya rito. Thanks! Oh, thanks! Okay, nakakarami ka na. Kagabi mo pa ako niyayakap eh. Magaan itong saad. Ang implikasyon sa sinabi nito ang naging dahilan para matigilan siya habang nakayapos dito. Unti-unti siyang nagangat ng tingin sa mukha nito at huling-huli niya ang nanunuksong ngiti nito. Napahiyang bigla siyang bumitaw. Sorry, natuwa lamang ako. Aniyang nakangawi. Ang totoo, masarap kang yakapin. Bumalik ang mga mata niya sa mukha nito. Masuyo na ang tingin nito at wala nang bahid ng panunokso. Napangiti na rin siya. Ikaw rin naman eh. Nahimbing ako kagabi. Salamat pala. Walang problema. Nang hinangpa ng ilang segundo ang mga mata nila, pagkatapos sabay rin nilang nilayo ang paningin sa isa't isa. At sabay din ang muli nilang pagbaling sa pagtatanong ng kani-kaniyang pangalan. Okay, ikaw muna. Name mo? K. Actually, it's Diamond K. Ayoko lang na tinatawag na Diamond, so just call me K. Natural born, Manilenya? Yes, but I spent most of my childhood in Mindoro. Sa islang mawawala sa akin kapag hindi ako nagpakasal? Sa naisip ay lalo lamang siyang nalungkot. Namasa ang mga mata niya kaya't nang mapansin niya na nakatitig ang lalaki sa kanya, agad na niyang nalayo ang tingin. Tama ng pag-iyak, na-witness na nito ang nagdaang kagabi. I am Rance. Habang nasa payphone si Rance at kausap ang katiwala sa resort, paminsan-minsan niyang sinusulyapan ang babaeng nakilala niya sa bus. Ngayon gusto niyang pagsisihan kung bakit iniwan niya ang nakapatay niyang cellphone sa bahay niya. Ginawa niya yon dahil ayaw niya ng kausap, lalo na ng mga babae na walang tigil sa pagtawag sa kanya. Mula ng gabing dumalo siya ng high school reunion ng batch niya, ay tinabangan na siya ng mga iyon.
Jeez! Kung dala niya na sana ang cellphone niya, kanina pa siya nakatawag sa bahay ni Ian at nakausap si Fatima. Ito lang naman ang kilala niyang Tinmi na may nalalaman tungkol sa resort niya. Hindi bale, papunta rin ang pamilya ni Ian sa reunion at magkikita sila ng babae. Pagbabayaran niya ito sa ginawang pagkakalat ng pictures sa kanyang resort sa internet. You will punish her with a kiss, Rance? Napaungol siya na makita niya ang magagandang labi ni Fatima sa isip. She is Rance. Rance, she is Ian's wife. Don't forget that. Hanggang ngayon ba na may buhay pa rin ang attraction na yan sa dibdib mo? Napahugot siya ng hininga at bumalik ang mga mata niya kay Kay. Eksakto tinanggap ng katiwala ang tawag niya. Ano ang gagawin ng babaeng to sa resort? The place was his secret sanctuary. Binubuksan niya to sa publiko tuwing summer at ang kinikita niya, binibigay niya sa katiwala at sa foundation ng korporasyon. Pamilya at malalapit na kaibigan lang ang pinapayagan niyang gumamit sa lugar para sa mahalagang okasyon. Pero ngayon, eto't may isang magandang estranghera na manghihimasok sa tahimik niyang pugad. Wala siyang balak patuloyin to sa lugar na magtanong sa kanya kanina, pero sa kalungkutang nabasa niya, sa namamasa nitong mga mata, biglang nagbago ang isip niya. Gusto niya sanang itanong kung anong ibig nitong sabihin na 2 linggo lang tong mananatili ng Bicol at pagkatapos ay, oh heavens! Di man niya nais mag-isip na masama, iba ang pumasok sa utak niya, nakarugtong ng pinutuloy nitong pangungusap, lalo pa na maalala niya kung paano tong umiyak ng gabing yon sa bus. At kung paano to nagsumiksik sa katawan niya para marahil ay makaramdam ng comfort. Was she dying? 2 linggo na lang ba ang buhay nito kaya ito nagliliwaliw sa huling mga sandaling ilalagay sa mundo? Yun ba ang dahilan ng pag-iyak nito na parang wala ng bukas? Pero mukha naman tong healthy. Ang balat pinkish at glowing. Kumikinang pa sa kinis ngayong bahagyang tinatamaan ng sinag ng araw. Ganito ba ang skin ng isang mamamatay na? And she was beautiful, so heavenly. And would she die soon? Muli siyang napamura, na narinig pa yata ng katiwala niya sa resort, kaya nagtanong kung nagagalit siya. Maagap naman siyang nakapagpaliwanag. Linisin ang kwarto ko at isa sa mga guest rooms, Manoy. Mamalengke na rin kayo. Isang araw ho ako dyan at ang kasama ko. Alam niyo na ako ng pagkain iyahanda. Tinapos niyang tawag pagkatapos ng ilan pang mga bilin. Sumunod niyang tinawagan ng pinakamalapit na rent-a-car service. 10 minutes later, nasa main highway na sila patungo sa Sorsogon. Pwede kang matulog, ani Rance sa dalaga. Ngumiti lang ito at binalik sa labas ng bintana ang tingin na para bang nanghihinayan kung hindi nito mapagmamasdan ng paligid. Kay? May tatanong ako. Pwede mong sagutin, pwede ring hindi? Sure. Bakit ka umiiyak kagabi? Hindi nakaligtas sa paningin niya na natigilan to. 2 beses pa itong huminga na malalim bago sumagot nang hindi siya nililingon. Let's just say, I'm dying. Nakita rin niya ang mapait nitong pagngiti. 2 weeks na lang ang taning ko para magawa ang mga gusto kong gawin. Are you? Bumaling ito sa kanya. Malungkot ang mga mata pero pinilit kumiti. Dying? No. Ibang ibig kong sabihin. Hindi niya alam kung bakit. Tila siya nabunutan ng tinik sa sinabi nito. Ano bang pakialam niya kung mamamatay ng babaeng to bukas? May mga sarili din siyang problema na dapat niyang harapin. He cursed silently. Oo nga pala, ang nakatakdang kasal niya na dahilan kung ba't sa halip na mag-eroplano ay nag-bus siya. Gusto niyang mapag-isa at mag-isip, magplano kung paano niya lulusutan ng problema na hindi niya masasaktan si Lolo Alfonse kung sakali. Hindi siya nagdala ng kotse dahil baka maaksidente lamang siya sa daan, bunga ng tularo niyang utak. Salamat kay Tina na bubus siya patungong Batanes. Naisipan niyang mag-bus patungong Legazpi para makapag-isip siya ng mahabang oras. Pero ano nga ba ang nabuo niyang plano? Wala dahil sa buong oras ng biyahe niya nasa babaeng ito ang atensyon niya. Pagkasakay pa lamang niya sa bus, napansin na niya ito. Nakatitig sa kawaran at mistulang wala sa sarili. Sa tabi nito ang numero ng upuan sa reservation ticket niya. Sa loob ng mahabang biyahe, hindi niya nakita na inalis ito ang mga mata sa binata. At habang lahat ng pasahero ay tumatawa sa pelikong palabas sa telebisyon ng bus, nangingilid naman ang luha nito. Tahimik tong umiiyak na para bang napakabigat ang dinadalang problema. Pinigil niya ang sariling hawakan to at yakapin. Malamang kung ginawa niya iyon, nasindak ito at nagkaroon ng komosyon sa bus. Isa pa hindi siya nito kailangan kaya hinayaan na lamang niya ito.
Pero nang hating gabi na tulog na ang kapapasahero, di na kinayang pakinggan ni Ran sa mga pigil nitong hikbi. It was pure torture. Hindi niya talaga gustong makakita ng babaeng umiiyak. Kaya nagpa siya na kausapin na to. And he felt glad that Kay trusted him. Trusted him enough that she fell asleep in his arms. Habang pinagmamasdan niya ito, nang lihim sa refleksyon nilang dalawa sa salaming bintana ng bus, habang tinatanglawan sila ng malamlam na salaming bintana ng bus. Naliwanag ng ilaw. May kung anong damdamin siyang naramdaman sa dibdib. It was an unfamiliar beat. Sa maraming pagkakataong may babaeng nahulog sa mga bisig niya. Nang nakarang gabi lang siya nakaramdam ng ganoong pintig. And it felt wonderful. Rance? Yeah, what? Nabiglang baling niya kay Kay. Ang lalim ng iniisip mo. Pansin ito. Kanina pa kita tinatawag. May tinatanong si Manong? Ang driver ang tinutukoy nito. Bumaling siya sa driver. Tinatanong pa na ito kung saan sila pupunta sa Sorsogon. Sinabi niyang lugar at ang pangalan ng resort niya. Gusto mo bang kumain o sa resort na lang? Umiling ito. Salamat pero ayokong kumain. Walang buhay nitong sagot. Kailan ka huling kumain? Ng full meal? Hindi ko matandaan. Inuunti-unti mo ba ang pagpapakamatay? Naisip ko na yan pero hindi pwede. Lalo magkakagulo pag nag-suicide ako. Thank God. Yeah, I thank him too. Sa kabila ng lahat. Pabuntong hiningang dugtong nito. Katahimikan. Sa resort, hindi ako papayag na hindi ka kakain. Nagtatakang napabaling to sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba tiyahatid mo lamang ako? Ako ang gate pass mo. Hindi ka papapasukin kung wala ako. Katwiran niya. Kausapin mo na lang ang may-ari. Tapos kapag pumayag na, pwede mo na akong iwan. Masyado na kitang naabala nakakahiya na. Hindi ko na kailangan pa na gawin yan. Ang totoo niyan, may room at pagkain na naghihintay sa'yo roon. Natawagan mo na pala? Bakit mo pa ako inihatid? Yeah, natawagan ko ng tao ko. Tao mo? Ulit ng dalaga. I own the place. Kaswal niyang tura na nakapagpasinghap dito. Namilog ang mata nito sa gulat habang nakatitig sa kanya. Hindi makapaniwala. At lalo pa itong naging maganda sa paningin niya ng mga sandaling iyon. He gave her a killer smile. Yeah, Kay. So, I welcome you to my sanctuary. Alam mo bang ikaw ang tayong babaeng iuwi ko roon? Isang munting kindat ang binigay niya sa babae. Muli itong napasinghap. Natawa na siya.